So good day mga boss, welcome sa Quickie at Electrics. So bali meron akong share sa inyo ngayon. Bali ano to, AC wiring connection or AC wiring diagram ng Toyota Corolla na big body sa love light. Bali na siya, 1993 model hanggang 1997 model na Toyota Corolla. Big body saka love light. So bali ito rin ang request niya ni Sir Dexter Tolentino. Doon po pala sa mga nag-request ng wiring diagram na hindi ko po napapagbigyan, pasensya na po kayo. Kasi wala po akong wiring diagram nun. So bali ito lang po yung kay Sir Dexter Tolentino. Nagkataon po ito na na meron po akong wiring diagram. Kaya ginawan ko po ng tutorial o ginawan ko po ng videos. Yung po request niya kasi yung sa blower switch saka sa aircon switch. So bali ito po yung wiring diagram niya ng 1993 hanggang 1997 model. So bali ano po ito, buo po ito. Pag pinakita ko ng buong wiring na to, yan hindi natin ma-identify kung ano itong mga nandito kasi maliit siya na. So kailangan ko siyang palakihin. Siya kailangan kasi request ni Sir Tolentino, Sir Dexter Tolentino, yung switch sa loob saka yung switch sa aircon. So bali ito po yung blower switch natin or itong heater blower switch ito. Ito yung ating heater relay or blower relay. Tapos ito yung blower natin. Ito yung blower resistor. So may mga nakakabit po siyang, may mga wire pa siyang nakakabit o naka-install na may mga pinuntahan. So saka ko na yan ipapakita. So dito muna tayo sa blower switch, saka sa relay, saka sa blower, saka sa resistor. Para hindi, kumbaga pag nag-troubleshoot kayo, hindi kayo malilita. So halimbawa, ayaw gumana ng blower motor. So at least meron kayong idea kung ano yung connection nung nasa blower switch papuntang blower motor sa relay. So ito sa blower switch na to, meron po siyang 5 wire. 1, 2, 3, 4, 5. So sa 5 wire na yon, meron siyang black white, pula, blue black, black white, saka blue white. So yung black white na to, white black na to, bali yan, naka-permis sa negative body ground. Kasi yung sa blower switch na to, negative trigger or negative lahat ang supply diyan, ang connection dito. White black, naka-negative. Tapos pag on mo ng switch sa low speed, itong red na to, magkaroon din ng negative. Tapos pumunta ng resistor. Tapos itong resistor ang magkocontrol para sa low speed ng blower motor. Tapos ito yung blue black, ganun din. Pag on mo, negative din to. Pupunta rin ng resistor. Ito yung medium. Yung red, low, medium itong blue black. Tapos yung black white na to, ito na yung high speed niya. Kasi solid na siya, din na dumaan ng resistor. Tapos itong blue-white, negative trigger ng relay, ng blower relay or itong heater na to. Tapos sa coil pupunta ng relay. Tapos yung kabilang coil ng relay ay galing po sa ignition switch. So balito itong relay natin, ayan may 5 pin yan. 1, 2, 3, 4, 5. So sa 5 pin ng relay na to, ang connection nito dalawang power supply. So bali yung isa ay pag unang susi, isa ka magkakaroon ng supply, ng 12 volt supply, galing sa integration relay. Bali may 10 amperes fuse siya. Tapos yung isang power supply naman, 12 volts, galing mismo sa battery. Hot at all time, mayroon siyang 40 amperes na fuse. Tapos itong dalawa na to, itong sa output, yung isa pumunta yung sa kung sa bus relay itong output naging 30. Kasi itong relay ng heater relay or blower relay, mayroon siyang normally closed, normally open. So kung mapapansin nyo yung diagram niya, nakakunik sa negative yung normally closed. Yan nakakunik sa negative yung normally closed niya. So wala kayo pag naka-off yung susi, wala kayo makakuwang supply dito. Ito.
sa blower motor na to kasi negative siya. Pag naka-off saka lang ito magkakaroon itong black wire na to, yung kabilang wire ng blower motor. Saka lang ito magkakaroon ng supply pag nag-on ka ng susi at nag-on ka rin ng heater switch or ng blower switch. Saka ito rin, kasi may na-connect pa na accessories dito sa output ng relay. Hindi lang ito yung blower. Hindi lang blower motor. Meron pa rin naka-connect dito yung kulay ng wire. Blue red. Saka ito rin blue red rin. Saka itong blue black. Ibig sabihin, meron tatlong wire na connect na mayroong tatlo din pinuntahan na supply. Ibig sabihin, wala kayong makakuhang supply dito. Ito na pumunta dito sa dual pressure switch. Bali, dual AC pressure switch. Pumunta rin dito sa magnetic clutch ng compressor relay. Tapos itong isa, ito ay malamang pumunta sa switch, AC switch. So, yan yung connection niya sa ito yung connection ng blower motor saka relay. Yan ang connection. So dito naman tayo sa AC switch. Yan. Ito yung AC switch niya. So ang AC switch, ito yung blue black na to, yung galing to sa ignition na pag on mo ng blower switch, saka pa lang ito magkakaroon ng ignition o ng positive supply. Kasi yan, duman dito, galing siya dito, kumuha siya dito ng supply sa output or sumabay sa blower motor. So, ayan. Tapos, ang blower AC switch natin, merong limang wire. So, bali, kanina, yung blue-black na to, bali ignition supply to. Tapos, tong yellow, saka yung green-white, sa AC amplifier naman pumunta. Bali, bali itong AC switch ang mag-signal sa AC amplifier. Yung yellow, saka green-white. So, ito namang may ilaw itong AC switch na pagbuhay mo ng park light, isasabay iilaw. Yung green, saka white-green. Ito yung wire na to ay sa ilaw yan or galing park light. So, dito naman tayo sa AC amplifier. Ang AC amplifier po natin ay may 10 wire or may 10 connection. So, bali may yellow-black, black-white, red-yellow, white-black, yellow-white, na pumunta naman sa AC switch o galing sa AC switch. Itong black-white, yan na. Tapos, green-white, tapos red-white, blue-black, saka black-red. So, ang yellow-black natin, yung number 1, yung yellow-black ay galing sa AC pressure switch na nakakabit sa linya ng aircon or sa tubo. Yan? Pag on mo ng blower, so magkakaroon to ng ignition. Yan na. So, ibig sabihin, pag walang pressure, wala kang ignition na makukuha or 12 volt supply dito sa AC amplifier. Kailangan may pressure. Kaya nagka-cut off itong compressor. Ito yung magnetic clutch or magnetic relay or compression relay. So, bali ang compressor relay sa AC amplifier din kumuha ng negative signal. Itong kulay blue-black. Saka itong black-white. Ayan na. Black-white. Pumunta siya sa AC thermistor or AC thermostat. Tapos yung kabilang wire naman ng AC thermostat o AC thermistor ay yung black-red na ta. Yan. Sa AC amplifier din pumunta. Ayan na. Black-white. Magkadugtong yan. Sorry. Yung dalawang black-white na yan. Magkadugtong. Tapos meron pa rin yung AC amplifier, meron pa rin may wire na pupunta ng ECM, dalawa. Ito. Yan. Yung red-yellow saka red-white pupunta ng ECM. Yan? Signal sa ECM naman para itong ECM magkukuman sa IECB para taasan yung minor or magkaroon ng idle up. So, dalawang wire para sa idle up.
Baka magtaka kayo kung bakit wala kayong nakita rito wala kayong napansin rito ang IECB dito dito sa circuit na ta. Walang IECB rito. Kasi ang IECB dito yung nakakonik sa SAM, Engine Control Module. So pakita ko yung sa IECB. Pare lang naman yung 1.6 saka 1.8. So, IECB, ito, idle air control valve. So, bali ito yung IECB. Mayroong 3 wire, black, white, black, blue, saka black. Ayan. Okay, may ano kasi tatlong partition. So 3, 4, saka 6. Balikan natin. Three, 4, 6. Ito yan Black, black, blue, saka black, white. 7, 8. Itong black na to, ignition to. Kasi marami siya pinuntahan. Ito. EFI relay. So, pag-check nyo ng IECB, meron agad siya na 12 volts. Itong black wire na kulay. So, ito lang sundan natin yung 7 saka 8, yung black, white, saka black, blue. So, 7, 8. Seven, 8. So, ayan. So, ito yung SAM. Ito, SAM. So, ang command ng ang dalawang wire ng IECB, ito. Parehong output yan papuntang IECB valve. Negative signal. Balik ko sa circuit. So, ayan. Itong ECM na to ang magko-command doon. So, pali yun lang. Yun ang connection ng AC amplifier. Pupunta sa dual AC pressure switch, thermistor, tapos negative, negative wire, galing sa AC switch, dalawang wire. Ito naman sa compressor, yung output, meron pa ring pinuntahan, bukod sa AC compressor, meron pa rin sa pinuntahan. Ito, pumunta ito ng AC condenser fan relay number 3. Ito yung wire na to. So, dito naman tayo sa AC condenser fan motor, radiator fan motor, o paano siya gumagana. Yung low speed saka high speed itong connection na to. So, bali, ito yung AC condenser fan relay number 3, AC condenser fan relay number 2, radiator fan relay number 1. Ito naman yung ating AC high pressure switch saka water temperature switch or thermo switch. So, ganito yung gumagana. Pag on mo ng aircon or pag on ng blower, so, saka pag on ng switch na to, AC switch, so magkakaroon to ng positive supply itong black, white na ta. So, pag nagkaroon to ng positive supply, sasabay ito sa pag on ng aircon Yan pag on ng compressor kasi nakakulik dito. So, yan. Pag nagkaroon to ng ignition supply, itong black, white na yan, itong relay number 3, yung AC condenser fan relay number 3, ay magti-trigger. So, iikot itong dalawa, itong AC condenser fan motor, saka itong radiator fan motor. Iikot to ng low speed. Kasi pag trigger ito, itong relay number 3, ang contact ay lilipat dito. So, tatawid din dito. Ayan na. Tapos, ito, pag-trigger, pag kasi ng susi, pag unang susi, itong AC condenser fan relay number 2 sa itong radiator fan relay number 1 ay magti-trigger yan. Pag pala na susi, lalagatik na yan. So,
Ito rin. Kasi itong AC condenser fan relay number 2 ay ano ta, parang ito yung pinaka-control sa low speed sa high speed kasi may normally close siya na normally close naman na open tong relay na ta. Ayan o. So, pag on pa lang nito, ng susi, agad-agad, magti-trigger na ta. Lalagitik to relay na ta. Ito rin, lalagitik. So, ang contact na yan, dito na yan. Lilipat na dito sa side na ta. Kasi, bakit nyo nasabing maglalagitik o gagana agad? Kasi itong linya na to, yan, galing sa water temperature switch. Ang water temperature switch na to, yung thermostat ay naka-normally close pag malamig yung tubig. Saka naka-normally close yan. Ibig sabihin, yung negative, continuous na pupunta ng relay. Saka itong AC pressure switch natin, pag may pressure siya, pag tama yung pressure, so, naka-normally close din siya. Kaya ka mapapansin nyo, pag tinanggal nyo pag tinanggal nyo yung water temperature switch, pag unang susi, gumagana agad yung radiator fan motor. Kasi naka-normally, kumbaga nag-open na to eh. Wala na siyang, itong relay na to, yung radiator fan relay number 1, wala na siyang negative. Kaya open na rin ito. Mag-open ito. Kaya nagkakaroon nito. Ito kasi punan nyo yung linya. Ito ay normally close, normally open na relay ito. Yan o. Kaya nakakonect to dito, yan na, pasan yung drawing. So ito magiging forma pag nag-disconnect itong water temperature switch pag binunot nyo. Pag kinabit nyo naman, ito naman magti-trigger, papalayon dito. Kaya papansin nyo, hindi siya iikot. Pag kinabit nyo ito, pag buo itong thermo switch. May time naman, pag binunot nyo itong high pressure socket nito, yung AC high pressure, mag-high speed din. Kasi wala na siya negative dito. Wala na siya negative kasi naka-series sila dito sa AC high pressure switch. So pag ito yung nag-activate or pag mababot na yung operating temperature nito, so magdi-disconnect to. So habang naka-aircon ka na, magdi-disconnect to. Mag-high speed na itong dalawa. Radiator fan motor sa itong condenser fan motor. Tanggalin ko to para hindi kayo malita. So, pag nag-activate na to, pag umabot na sa operating temperature. Kasi magdi-disconnect itong negative nito, wala na itong negative dito dadalay. So, magiging normally, yan na. Ganito na yung position niya pag nag-disconnect kita. Ganito na yung position. So, yan na, solid na yung. Tapos dito, yan na, kasi yan, ba't naka-parallel dito. Pumunta na ng relay number 2. Supply niya, solid supply. Yan na. Kasi ito, pag nag-activate, kasi mag-high speed yan. Ito kasi yung supply na to, yung para sa low speed to eh. Kaya nag-high speed, gawa lang itong solid pag na-disconnect ta. Yan nag-high speed, yan solid na yung solid na. Tapos, ganun din yung AC condenser fan motor. Yan na, pasila nyo. Pag ito naka-connect pa, dito yan eh. So, yan. Tingnan nyo yung connection. Sundan nyo yung drawing. Yan na. Solid ground na yan na. Kaya nag-disconnect din ito. Gawa nung magkakasama ito ng negative eh. Yan, dalawang yan. Pag nag-operating temperature, pag umabot na sa operating temperature, kasi magdi-disconnect ito, mag-open na to eh. Kaya wala na yung negative. Kaya mag-high speed na rin itong sabay dalawa. So, pag normal na yung init, so, mag-close ulit to, yung thermo switch. So, pag nag-close yan, parang aircon ka lang, o buhay ka lang ng aircon, low speed siya. Kasi, magti-trigger ulit to, mag-energize, lalagitik, ito lalagitik din. So, isabihin, bibitaw to dito. Cut off na yun dyan, wala na itong positive. So, itong motor na to, itong AC condenser fan motor, so dito na siya kukuha ng negative. Yan na. Ito na yung linya niya. So, ito naman, magkuklose na yan dito or magti-trigger, didikit yan dito. Ayan. Ibig sabihin, ang connection niya, ang magiging connection, magsi-series connection itong motor. Itong dalawang motor na to. Mag-series connection yan. Iwan lang pagsusundan mo kasi yan yun. May nakatrigger to dito. Yan dyan. Dadaan dito. Pumunta doon. Yan. So, kaya naglo-low speed.
So halimbawa, hindi kaya nag-aircon, hindi buhay yung aircon, bali radiator lang yung makina lang yung pinapainit niya. Pag ito ay umabot sa kanyang operating temperature, di-disconnect to. Mag-high speed ito, isa lang ito lang mag-high speed itong radiator fan motor. Dito sasabay itong condenser fan. Kasi hindi ito nag-trigger eh. Ito yung command kasing ito ng relay number 3 para makasabay itong isang motor na to, itong condenser fan. Sa akin dito, iikot itong mapapansin nyo rito, itong blue red na to. Hindi to, ito galing to sa main relay. Kasabay nito. Kasabay ng supply ng radiator fan relay. Ito, may 30 amperes na to. Galing ito sa galing to sa main relay. Ganun din itong sa condenser fan na ta, fan motor. Galing ito sa main relay. Hanggat tina-trigger yung main relay, wala rin itong positive dito. Saka wala rin itong positive. Kasi iniiwasan doon na kahit naka-off kasi kung wala itong main relay, kahit naka-off yung susi, iikot ito kasi yung kabilang wire positive. Negative. Tapos ito naka normally close. So yun ang connection niya. So sundan nyo lang yung wiring diagram.